guys, i-explain ko sana sa inyo kung ano yung mga menu dito sa Mom's Kitchenette. Kaso, ang dadaldal ng mga taong nasa likod ko. To make the long story short, ito ang masayang kaganapan dito sa Mom's Kitchenette. So guys, eto na nga yung happiness dito sa Mom's Kitchenette. Tingnan nyo naman guys yung sisig na yan. Isang planggana yan. Maya-maya lang, ubus na yan. Hindi lang sisig ang isang planggana dito, pati yung kanilang honey garlic chicken ay isang planggana din. At katulad ng sisig, maya-maya din, ubus na yan. Die hard fan ko yan. Si Lester Pogi. Ako po sila may birthday, may order po sana ng kari-kari na kasi. Aray! Makasalo naman kayo ng plastic. Ingat, ingat! Oh guys, meron pa. Unahan na lang kayo. Meron silang catering, tapos meron silang canteen. Kasi nasa harap sila ng school. Ayun yung school, oh. Sa Adel Grace. So, pagkatawid nyo dito, meron kayo makikita ang Mom's Kitchenette. Ayan. Tapos yung pwede nyo i-order sa kanila. I-prepare nila para sa inyo. Tapos, eto matindi. Pag mga estudyante kayo, meron silang meal para sa inyo. So, for 50 pesos, meron na kayong rice toppings. Mayroon pang libreng sabaw. So, kung ako sa inyo at nandito naman kayo sa Adel Grace, at pwede naman kayong tumawid, dito na kayo. Merong nag-order ng vianda, kaya luto-luto na. Isang ganito is 100 pesos na bento. Ang laman nito ay ulam, kaning, gulay. Ayun, no? At magpipili lang sila. Magpipili lang sila kung anong pwedeng ilagay dito. Okay, dun sa menu nyo for today. Ah, bongga, 100 lang. Opo, with rice po siya. Kulay tsaka ano lang. Ulam. Ayun. Makuha mo din. So, ito na yun, yung 100 pesos yun. Imagine yung 100 lang to. Oh, may gulay, may ulam ka ng dalawa. Tapos, pwede nyo naman yan bigyan din ng rice kung anong gusto nyo. Basta nandun lang sila yung menu nila doon sa araw-araw. Kasi everyday kayo nagbabago ng menu, no? Tapos, follow nyo yung page nila kasi everyday nandun yung menu para sa kinabukasan. Para sa inyong pag-order. 5 pesos na yan, madam. Magkano? 5 pesos. 5 pesos yan. Mura na. O diba? Bagong lutong Shanghai for only 5 pesos each. Tapos nag-ano ako dito, nagtrabaho na ako dito. Nag-sideline ako dito. So ilalagay daw lahat na niluto na kino-order nilang Shanghai. Ito na yung finished product. Kasama ko ang chef ng Mom's Kitchenette. Bongga. Ito ay isang kalderetang manok. Kasarap na. May kikain ako? Oo. Fish fillet na nakasalang. Kalago ng kalago. O diba, makikigulo ako dito sa kanilang kitchen. Yan yung mga isda. Yan. Industrial yung kanilang lutuan. Pangmalakasan. Nakita niyo yan? Fish fillet yan. Ang presko ng pinaglulutuan nila. Open air. Hanggang bakali pala ko na kayo. Kung na kayo kanya, after na kayo kayo, awan mong Seasickness. Alam kong taka mo kayo dito sa mga nakita ninyong mga ulam dito sa Mom's Kitchen. So, paano? Ako naman makikikain na. Bye-bye! Kulay? Chapche. Ayan, oh, sarap. Ito yung honey garlic na chicken. Ito yung magandang design, flower design, yeah. Roast beef, ayun. Yan, na meron pang mashed potato with cheese. Caldereta, cheesy caldereta. Sipo egg, yung pinakasikat na gulay ng Arayat. Ayan. Dito naman, ang prep ng isa pa nilang cater. Imagine that, dalawa yung cater nila for today.
Meron ditong roast beef at saka mashed potato. Kasarap niyan. Pagkatapos naman, ang kanilang seafood salpikaw. Ayan, napaka-appetizing ng itsura. Sa squid ring pa lang at saka sa tahong, ay nako, siguradong solve ang yung mga craving sa seafood. At para naman sa kanilang chicken, ito ang kanilang mouth-watering na honey garlic chicken. Sigurado akong mag-e-enjoy kayo sa mga ulam na prepare para sa inyo. Siyempre, isa pang nakakabusog ay ang masarap na kaldereta. Tamang-tama ang saucy spicy na lasa. At siyempre, ang sipo egg na authentic Kapampangan. Meron din silang crispy fried fish fillet. Siyempre, pag mayroong roast beef, mayroon din gravy. Pakita ko sa inyo yung gravy nila. Ayun o. Napakabango. Ito yun. Woo! Kita nyo to. Ito yung kanilang rice. Yan. Yan yung kanilang rice. Ang dami, ang init. Tapos para hindi matanggal yung init, nakalagay dito para kulog pa rin yung init. Nandun pa rin sa loob. Para pagdating nila at maserve nila, mainit pa rin. Dako naman tayo dito sa pag-decorate at saka pag-skirting ng kanilang buffet table. At ang kanilang magaling na designer ay si Roel Magcalas. Tandem sila ng Mom's Kitchenette. Kaya kung gusto nyo ng solid na catering services, message nyo lang sila or ako. Tandaan, para sa inyong catering needs, Mom's Kitchenette. O diba? Ganun kabilis. Sobrang bilis ang ginagawa nila, oh. Parang gumaganyan-ganyan lang sila. Ang bilis nilang gumawa. Tapos dalawa lang sila, tapos kayang-kaya nilang gumawa ng ganyan. Sa konting time lang. Malapit na mabuo yung setup. Ayan. 'Di ba? Kanina parang, wow. Kaya mo bang magawa ng paraan? Kay Roel pa? Kayang-kaya. Maliit na bagay. Yan yung utak ng mabilis na gawa nito. Ayan. Hello po. Vlogger po si Ate Aling Mimay. Aling Ninay po. Hello po. Ang napakagaling na vlogger sa Raya. Wow! Siya naman ang magaling na taga ayos ng kanilang ano. Ayan o. Thank you po so Kanilang much, event. ma'am. Thank you. Iniimbitahan ko kayo na i-follow nyo siya at sa kanyang mga event at magpagayak kayo. Yeah! Pagayak kayo! Ready na yung mga food. Ayan. Ayan o, hanggang doon. Diba? Pero babalik ko pa rin yung cam para makita nyo. Hindi pa nilalagay yung rice para hanggang sa mamaya mainit pa. Meron naman itong mga ano yung nilalagay sa ilalim, yung para pa manginit sila. Ayan o. O diba? Parang fresh pa rin yung init pag kumain yung mga kakain. Ito yung sauce ng fish fillet. Japchae. Ayan o, sarap. Ito yung honey garlic na chicken. Ito yung magandang design, flower design, yeah. Roast beef, ayun. Yan, na mayroon pang mashed potato with cheese. Caldereta, cheesy caldereta. Sipo egg, yung pinakasikat na gulay ng Arayat. Ayan. Pampanga siguro. Tapos, kanin. Mamaya pa ilalagay yung kanin kasi nga para mainit pa hanggang mamaya. At dito nagtatapos ang aking vlog ng catering ng Mom's Catering. Kaya kung ako sa inyo, tingnan nyo na yung kanilang Facebook at magpabook na kayo kasi sulit sarap naman talaga ang inyong mararanasan mula sa kanilang catering services. Bye!
isang masarap na sinabawang manok ang aking nasa harapan. Tapos masarap na paksiw. At fresh na nilagang okra na may partner na sinangag. Good morning! Nandito ako sa Suklayin. Makikikain ako ng native na manok at saka paksiw. At saka yung tanim nila na sariling tanim na okra. Ayun yung mga okra nila. Ito yung kubo. At dito ako kakain ng aking almusal. Let's go! Alam niyo sa mga probinsya, pag may dumating na kamag-anak na galing sa ibang lugar, ganyan, sasabihin na, Uy, what is that silly? alam niyo yung sasabihin na, manghuli kayo ng manok. Ah, diba? Parang ganito yun. Kasi ito ay native na manok. Imagine nyo, aga-aga may native na manok. Almusal to guys, almusal. Siyempre, ako yung titikim. Oh. Laya. Ito ay tinatawag na luto sa laya. Yun ang aking pagkakaano ha. Para siyang sinabaw sa laya. Sarap. Sabaw pa lang ulam niya. Palutan nyo naman na YouTube. Tingnan nyo. Yung laman loob, ayan. Atay. Bato ata to. Kung daw nagkakamali ito yung bato. Ayan o. Tapos may kita talaga yung legs niya. Diba? Tapos yung sabaw pa lang, ay, talaga namang napaka-healthy ng manok. Kasi tingnan nyo naman, dilaw yung sabaw. Wala tong wala tong added flavoring. Sarap. At hindi rin mawawala pag sa probinsya, yung isda. Mostly niluluto sa mga probinsya na ganyan is paksiw. Bakit kamo? Kasi pag paksiw, hindi nyo kailangan ng refrigerator. Pwede siyang ilagay na lang dyan. Tapos, kung sino kakain, hindi na masisira. Pang maramihan pa. Pwedeng ganun. Kaya, fried rice, tsaka paksiw, ternong-terno pang agahan. Plus yung kape ko. At yung sinasabi kong okra, na galing doon sa taniman. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Or napakita ko na ba kayo na sa una kong video. Imagine nyo ha, nandito ka lang, meron ka ng manok, meron ka pang isda, meron ka pang gulay, kumpleto si Ricardo, ano pang inaantay ko? Kakain na ako. Ay, wow, naman talaga. Tapos, sausaw mo sa patis. Malambot na siya. So, sarap yung lasa niya. Bakit? Kasi pinakuluan talaga siyang matagal. Kaya malambot. Next naman yung isda. Favorite ko rin itong paksiw. Sabaw. Tapos, isda. Kayo guys, ano yung inyong favorite na pagkain pag nasa probinsya kayo? Kung ano man yung favorite nyo, maski dilata talaga sa probinsya eh. Kung anong klaseng gulay o kung anong klaseng manok, native na baboy, ganyan. Kung anong pagkakaluto, pwede nyo ba akong i-chika, i-comment down below kung anong gusto nyong pagkain? Kasi para alam ko lang, di ba? Batang-batang preskong-presko yung pagkakagulay ng aking okra. Huwag niyong kalimutan, kwentahan niyo ako ha. Hindi ko na to at ako'y magpapaalam na. Bye! Siguro kung anong mangyayari dyan.
ito ay magiging masarap na ulam. Meron akong baboy dito. Merong kamangyan or sitaw, siling haba, laurel, paminta, sibuyas at saka bawang. Introducing yung aking adobong kombi. Welcome to Aling Limay Show, and for today's episode, kakain ako ng adobong baboy na mayroong adobong sitaw. Adobong kombi. Ang adobong sitaw, masarap. Paano pa pag mayroong adobong baboy? Ay, dobling sarap. Delicious. Malambot. Juicy. Pressing sitaw. Kung makakatas kayong sabaw, pumasok sa loob ng gulay, tapos kainin mo, lumalabas ng katas. Sarap. Maalat-alat, maasim-asim, mapaminta. Delicious. Ang pagkaluto nito, yung masarap na adobong tuyo, yung nagmamatnika lang, yung lumalabas na yung kanyang katas. Ayan, glistening sila o glistening. Pati yung sitaw, pati yung karne, glistening. And malambot. Ang ginamit na parte dito kasi at saka liempo. Yan o. Ayusin ko lang. Yummy, delicious. Nako, matatakam kayo. Gustuhin ko man kayong imbitahan papunta rito. Di pwede. Akin lang. Ang masarap pa dito, may sasawan kang sili sa kapatid. Yummy, delicious. Imagine mo, luto ko, appreciate ko. Diba? Kung makikita nyo sa mga previous yung mga videos, nagluto na rin ako ng kombi na adobong manok naman na mayroong kangkong, which is masarap din. Kasi sigurado ako makakain ng mga bata. Yun naman. Subukan nyo. Lambot, sarap. Sarap ng pagkakakamangyan niya, oh. Ang sitaw, dito sa Arayat, kamangyang tawag. Yummy, delicious. Yun na lang talaga yung masasabi ko kasi totoo naman talaga na masarap. Kaya, imagine mo yung comfort food mo nilagyan ng sitaw. Mas masarap. Imagine mo itong adobo na kombi na to is guilt-free. Alam niyo bakit? Kasi, makolesterol na adobong baboy. Pero masustansya naman na adobong gulay na sitaw. O, balanse. Kaya kailangan, pag kumain ka ng sitaw, parisan mo ng baboy para guilt-free. Ako ay mag-e-enjoy na at may pa-surprise pa. May sili pa. Ako ay magpapaalam sa inyo. Paalam!
morning! Nandito ako sa Ayings dito sa Cabiao, Nueva Ecija para bisitahin ang lugar kung saan makakabili ng maraming pasalubong. Tsaka mayroon silang mga produkto na gamit ang gatas ng kalabaw. Kaya, let's go! Dati, meron akong kopya, bigay ni Sir. Dati po kasi nakabili kami dito ng frap na may Carabao milk. Tapos pagbalik po, hindi na pala siya available. Pero mag-order kami kalabaw, Sir. Thank you! Mayroon akong ganito. Tara, pasok po kayo. Nag-order ako ng halo-halo, ginagawa na. At saka sigurado akong masarap kasi katulad ng dati, gatas ng kalong yung ginagamit. Itong mga pastillas, iba-iba yung flavor. Mayroong yema, ube, buko pandan, keso. Tsaka yung kanilang pinaka-plain naman na masarap na original flavor na pastillas. Meron kayong mamibili natin isang pack, yung ube lang, meron naman yung keso lang, meron naman yung pandan lang. Ito yung assorted para lahat matikman. Butcheron, at saka meron akong hopia, pastillas, binigay ni Sir. Thank you, Sir. Isang nakakatakam at napakasarap naman talagang tingnan na Ayings halo-halo. Diba? Ito yung halo-halo na may masarap na mga sahog at may masarap na pastillas. Siyempre, sarap yung gatas talaga. At ang favorite part ko, tikiman time! Oh, siya. Ang aking favorite part, yung tikiman time. Medyo lang. Uy, ito matindi, may mga pastillas talaga, oh. May langka pa. Sa halagang 110 pesos. May masarap ka ng mga pastillas. May masarap na trunk ng leche plan. May gatas ng kalabaw. At may masarap ka pang dessert. O diba? 110 lang. Busog ka talaga at masasarapan ka. Kanina yung kinain ko mula dito, langka pastillas. This time, ito yung buko pandan pastillas. Imagine nyo, yung mga nandito, makikita nyo sa halo-halo. Cheers! Yung ibang halo-halo, ganito lang yung pastillas. Malaki. Pero yung dito sa Ayings, malaki. Isang buo talaga, grabe. At saka yung leche plan, ang laki. Tapos, singkabal pa ng face ko yung kapal ng leche plan. Yan o. Grabe. At eto na yun. Pastillas again. Imagine mo. Nakakatatlong pastillas na ako dito. Sulit talaga. Ano pang inaantay nyo? Takbo na kayo sa Ayings dito sa Cabiao kasi kahit ano pang tanong-tanong nyo dyan, iisa lang ang may masarap na Carabao milk na halo-halo. Dito lang sa Ayings. At saka syempre, huwag nyo makalimutan, habang kumakain kayo ng halo-halo, pag-isipan nyo na kung anong bibili nyo mga pasalubong. Diba? Tingnan nyo naman, ang daming pasalubong. Tsaka bukod sa pasalubong, mayroon din silang drinks na mayroong health benefits na makukuha ninyo. At ito yun sila. Tada! Meron pa kayo silang halo-halo. Diba? At saka napaka-colorful ng lugar. Tingnan nyo. Para sa akin, hindi lang sila appetizing, kundi attractive pa sila. Kasi sa tingin nyo pa lang, masasarapan na kayo. Tingnan nyo. Diba?
Meron din mga chicharon, meron mga yema, mga dilis, pastillas, syempre. Iba-iba yung flavor ng pastillas. Makakabili kayo ng mga toasted pastillas, assorted na mga sweets, kagaya ng mga tarts. Ayan. At saka yung sikat na pasalubong ngayon, yung butcheron available din. Tara! At hindi mawawala yung mga banana chips. Meron din silang kamote chips. Makapuno. Tapos mga sampalok. And mga otap. Ayan, otap. Biskotso. At saka yung kanilang mga uraro. O, diba? Ang dami yung mabibili. Kung nag-iisip kayo ng pasalubong tapos nandyan lang kayo, naman kayo sa may arayat or diba, isiha, alam kong dadaan kayo dito kasi napakasarap ng mga pasalubong na to. At sigurado ko yung pagbibigyan nyo mag-i-enjoy. Magpapainggit na naman ako, kaya ano pang inaantay nyo? So good, at ako'y magpapaalam na. Bye! Welcome to Ali Mime Show, and for today's episode, nandito ako sa Teammate! At eto na yung aking pinaka-favorite part, ang Tikiman Time! So, ang aking in-order ay Kani Tempura. Eto yon. Yan siya. Ito ay crab sticks. Ayan, no? Na mayroong coating. Siyempre, may kasamang gulay. 1 dish meal to. Ayan, no? Tapos, mayroon pa akong Jana! Rice. Java rice. So, the taste. It's the taste. Yummy! Parang malasang ano? Malasang ilik. Dali lang. Pepper siya. Malat-alat. Manamis-namis. Tapos yung kanin niya is nandoon. Ayun, no? Ang laki ng kanyang stick dun sa loob. Tapos yung pinaka-butter niya is crunchy. Tapos pepper din nga. Tapos maanghang yung kanyang sauce. Minimay. Tapos yung kanyang gulay. Ayan. Parang coleslaw siya. Meron pa rin ka. Malamis-tamis din. Tapos, muna tayo sa rice. And the rice. Yellow rice. Meron din siyang sariling timpa yung kanin. So, basically, ito ay isang mangkok ng masarap na kanin, ulam, at gulay. Yung gulay, fresh. Masarap pati sa dressing niya. You know? Tapos crunchy. Tamang-tama pag mga rice towels kasi mga pampabalance ng init, ng pagiging magkakaroon ka ng dressing, tapos magkakaroon ka ng fresh na lasa mula sa fresh na vegetable, kaya nakakasolve. Para marinig nyo kung gaano siya ka-crunchy pag pinakain tong gulay. Di ba crunchy? Ito naman. Lapit kayo mga kaibigan. Di ba? Ganda ng tunog. Ito pa. Maganda sa pandinig. Masarap sa bibig. Kung gusto niyo naman ng merienda style, meron silang fries. Magpipili kayo ng sour cream, barbecue, and cheese.
Tapos pwede rin kayong magpa-toppings ng bacon. Pero ano na yun, mayroon siyang additional na payment para dun sa bacon. Bacon bits. Tapos, ang aking in-order ay ang kanilang premium na milk tea. Ito yung avocado. Ba't lasang avocado? Hindi. Masarap siya. Tapos mayroon pa siyang crushed grahams. Refreshing. Kanyang lasa. Avocado. Buhay na buhay yung avocado. Yung lasa ng avocado. Malamig. Sa sobrang init ng panahon, makakatulong to para ma-freshen up kayo. Yung pakiramdam nyo ma-fresh. Tapos meron pang, ayan o, mga pearls. Bongga. And the fries. Well, ang in-order ko ay barbecue. Tapos meron pa siyang mga dressing. Yan. Ganda na. Ganda ng lalagyan. Match sila, match. Isang mainit, isang malamig. Isang masarap. Isang masarap. Makukontent din yung mga cravings ng fries at saka yung mga drinks. Yummy. One big bite pa para sa aking fries. Kasi alam ko natatakam na kayo, kaya para sa inyo. Cheers! Ang sarap ng kanilang fries. May mga flavors to, kaya mayroon kayong pagpipilian. Katulad ng sour cream, barbecue, at saka yung cheese. Meron din kayong toppings na bacon bits kung gusto nyo magpaan. Mainit, crunchy, masarap, plus drinks na malamig, matamis, refreshing. Satisfied na satisfied ang aking tummy. Kaya, ipupuno ko palalo yung aking tummy. Dahil doon, ako'y magpapaalam na. Bye! Kaya naka-plastic kasi, ganito. Kasi pagkain. O, diba? Nahuli na ako ng banat. Naubusan ako ng chicken balls. Guys, naubusan ako ng aking favorite na appetizer. Alam niyo ba kasi, pag nagpupunta ako rito, dumidiretso ako sa mga tusok-tusok. Kung hindi niyo kasi naitatanong, ang chicken balls ang aking to die for na tusok-tusok. Feeling ko kasi guys, pag wala nun, parang hindi kumpleto ang aking tusok-tusok adventure. So, we carry on to the next main course na lang tayo. At saktong-sakto naman, mayroon dito silang prepare na cheesy footlong. Parang gusto ko nalang patulan eh. Pero, may pero. Parang type ko ngayong araw ang shawarma. Kahit na bang nakakatakam tong mga cheesy footlong na to. Pero shawarma pa rin ang tinitibok ng aking puso. Kaya, shawarma talaga. So, ayun na nga, nag-order na ako ng buy one take one na shawarma. Dito, mabilisan ang preparasyon. Yung mga gulay, naka-slice na. Favorite ko dito yung kanilang shawarma sauce kasi hindi siya matamis. Finishing touches na lang ang kailangan. Maglagay ng beef at mapapasakamay ko na ang masarap na shawarma. At eto na, naglalakbay na ang aking shawarma papunta sa akin. Wait lang, akin na. Ang shawarma na ito ay buy one take one. Pwede sa spicy, pwede yung isa mild spicy, or pwede rin naman na hindi spicy. Cheers! Sarap. Ito yung gusto ko sa shawarma. Yung hindi matamis yung sauce. Diba?
Fresh na fresh yung mga gulay. Nuot sa sarap yung timpla sa karne. Kaya namang plus garlic at hindi matamis na sauce. Ay, sarap. Usually pag bibili ka ng mga shawarma, parang nakakasanayan na yung matamis na sauce. Ito, angat siya kasi hindi siya matamis. Yung gulay, oh, pag kinagat nyo, maririnig nyo pa yung pagiging crunchy. Ibig sabihin, fresh siya. Tapos, yung nagdala talaga dito yung kanyang sauce. Sayang. Malaglag. So, ang verdict, kung masarap itong shawarma. Siyempre naman, binabalik-balikan ko nga to eh. Laging binabalik-balikan ko pag may time. Ah? Ah? Okay na? Bukod sa shawarma, mayroon silang rice shawarma, tsaka salad shawarma, at tsaka yung bago nilang Hungarian na sausage. Ay, tikman nyo. Cheers! So, eto na guys, pinipirito ng aking Hungarian sausage. Alam niyo naman ako, kahit naka-order at naubos ko na yung aking shawarma, nag-order pa rin ako ng Hungarian sausage sandwich. So, dito guys, pinipirito na yung aking sausage, ayan. Tapos, the next is, makikita niyo naman, pinapalikuan na siya ng masarap na mayonnaise. Pagkasunod dito ay yung masarap at mamula-mulang ketchup. Yum! Ang next naman na ilalagay ang isang samdamakmak na cheese. Toasted buns, lettuce, sausage, mayo, ketchup, cheese. So, kainan time! Fresh gulay. Ayan o. Tapos toasted na bun. Ay nako. Meron kang crisp sarap na malalasahan. Spicy sa hot sauce, sa ketchup, creamy na dressings, cheesy. Ay, ito na yung pam-solve busog mo. Pang-challenge to kung paano mo kakainin. Ayan o. Hindi siya dry. Ano siya? Juicy. Hindi naman. Kung gusto nyo matikman to, ay, dalawa po. Napakasarap na sausage. Dito lang kay Abby Bright yan. Meron silang mga ibang food katulad ng shawarma, fries, rice toppings. Plus ito, ay, pasyal na kayo kasi mapapatunayan nyo sinasabi ko na masarap naman talaga. Cheers! Alam ko, tikim. Alam ko, takam na kayo. Yan o, napatakam ko rin yung mga nandito sa harap. Kaya bumili sila. Pag naantay nyo, pasyal na kayo at ako'y mag-enjoy na dito. Bye! Alam niyo ba kung paano ko ito ginawa? Panoorin niyo to. Gagawa ako ng parota at saka sourdough. Kasi nag-crave lang naman ako ng parota. So, I will make it my own. Bali, isang kilo na to, dire-diretso na. Kasi gagawa nga ako ng sourdough. So, ito ay yeast, sugar, tsaka warm water. Naka-rest na to, kaya ayan na sila, oh. Tingnan niyo. Nagkaroon na ng reaction yung yeast, sugar, tsaka warm water.
So, I will make halo. And then, ilalagay ko na ito. Lahat na. Nakalagay na dito yung sibuyas, black cardamom, tapos yung cloves. Ayan sila. Tapos iba pang mga spices. Green cardamom, mayroon na rin. Nilagay ko na yung manok, tsaka patatas. Tsaka naglagay na rin ako ng bawang. Ayan na, yung mga bawang minced. Bango. Super bango. Ito na, ito na. Mayroon na tong curry leaves, bay leaves. Tapos, kachore mete. Yun talaga siya. Kachuri meti. Kachore mete. Tapos, garam masala, nakalagay na. Ayan na. Ang bango-bango niya. Excited na ako kasi minsan lang itong gawin. Minsan ko lang talaga itong matitikman dito sa bahay. Kaya, looking forward sa pagkain nito. Kukuha ka lang. Tapos, ayan. Tapos, form to a ball ka na. Ayan. Kung maring ganyan na. Tapos, lagay mo dito. Sa lid. Tapos, inid mo na. Pabilog. Ganyan lang. Tapos, sasalang mo ito. Dito na sasalangan. Pak. Diba? Mabilis lang. Pag makita mo nang umaalsa-alsa, pwede mo nang yugyugin to, yugyugin. Kakaroon na siya ng mga bubbles. Pag ganyan na, pwede mo na siyang i-flip. Right! May flip yan. O, diba? Pag matigas na, pwede mo na siyang isalang sa apoy. Ayan. Ayan o, diba? Tapos babalik na rin mo siya. Oops! Tada! O, diba? Bongga. Tapos, okay na! Okay na yan. Ganito pala ang feeling pag kumakain ka ng mga pagkain ng mga Indiano. Masarap sila, ha? Siyempre, niluto ko masarap. At saka, napaka-fresh ng pagkakagawa. Diba? Nakita niyo naman. Ginawa ko lang to kaya alam kong masarap. At opinion ko masarap. Lasang-lasa yung mga ginamit na spices. Malalasahan mo rin yung cinnamon. At saka yung mga bay leaves, yung curry leaves. Mas lalo pa itong masarap pag magsasasaw ka dyan, ha? Tapos makakakuha ka ng mga laman-laman. Tapos lagyan mo ng sibuyas. Tapos pipino. Naman? Sarap. Siyempre, yung patatas malambot. Ganyan. Malambot na yan, nagtutunaw na yan. Tapos, kuha kang tinapay. Ang mangga dito, dahil nga matagal na siya nakasalang, yung mismong spice, nanuto sa sibuyas. Ay, sa sibuyas, sa patatas. Melts in your mouth na yung patatas. Sarap. Oh, best. Cameraman ko nakikikain na. Malanot na yan. Siyempre yung manok. Tikman ko rin yung manok. Lambot. Sarap.
Grabe. Parang kakawaw. Guys, yung mga spices na to, mabibili nyo sa mga specialty stores. Tingnan nyo lang. Maa-amaze kayo kasi sobrang naka-add lang to, naka-add yung ganyan ng mga spices. Pag i-combine mo, masarap pa rin kakalabasan. Kasi nakakapagtaka. Lalagyan mo siya ng cinnamon powder, lalagyan mo ng curry powder, meron pang ganitong spices na hindi natin makilala. Pero at the end, pagkagawa mo ng pagkain na yun, masarap pala. Ganyan din yung opinion ko. Maraming spices, ganyan-ganyan, pungkol-pungkol yung mga spices. Pero, kuha ng ganyan, kuha ng ganito, pagka-mix. Sarap pala talaga. Ay, ano pang inaantay nyo? Matakam kayo kasi ako ay magpapakasasa sa aking food. Bye!